Pag RW 95.1 FM. Dekalidad na musika at napapanahong balita. RW 95.1 FM. 16th, 20th, 24th at 27th KBP Golden Dove Awards Best Provincial FM Station sa Pilipinas. RW 95.1 FM. Kasapi ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Nuka rin ka pa. Tening na ka. Halika na, RWFM. Joining na, doing a date with the best station. Kenny Naka Radio 95.1. 95.1 Kenny Naka. Ang mga kuro-kuro na inyong mapapakinggan ay tanging opinyon po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Oras na para magbigay halaga sa kalusugan ng ating mga mata. Kasama ang mga eksperto sa eye care na magbibigay ng kaalaman at gabay para mapanatiling malusog ang inyong mga mata. Mula sa tamang pag-aalaga hanggang sa importansya ng regular na check-up. Nandito ang malinaw na paningin, Usapang Eye Care. Mapapakinggan tuwing una at ikatlong Huwebes ng buwan, alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga, dito sa RW 95.1 FM. Malinaw na paningin, Usapang Eye Care. Magandang araw Central Luzon, Pilipinas at buong mundo. Oras na naman para sa isang makabuluhang talakayan dito sa Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Ako po ang inyong lingkod na si Gio, ang kapartner niyo po sa Usaping Eye Care at tamang pangangalaga sa paningin. Ngayong April 10, 2025, pag-uusapan po natin ang isa sa mga pinakausong eye procedures sa panahong ito. Ito po yung tinatawag na LASIK surgery. Ano po ba ito? Paano o para kanino ito at ligtas po ba ito at gaano ito kaepektibo? Yan po ang ating aalamin sa episode na ito. Kaya samahan niyo po kami hanggang dulo para sa mga detalyado at praktikal na talakayan kasama po ang ating espesyalista at ang presidente ng Chua Eye Center na si Dr. Michael Herbert Chua. Good morning, Doc. Good morning. Good morning, Gio. Good morning po sa ating mga tagapakinig tsaka dito sa Facebook Live. It's nice to have you back here po dito sa studio. Salamat sa pag-imbita po ulit. Thank you po. At isa pong makabuluhang usapin na naman patungkol sa ating mata ang pag-uusapan po natin para sa 30 minuto na programang ito. At before po tayo mag-proceed, no, Doc, i-plug lang natin yung Facebook Live natin na pwede po nilang mapanood through online. I-search nyo lang ang RW95.1 FM. Mag-leave na din po kayo ng like at i-follow nyo na po ang aming page at i-plug na din po natin. Pumunta na din po kayo sa Chua Eye Center Facebook page, i-like at i-follow po ang aming mga Facebook page para po sa inyo na mapanatiling updated sa latest programs at gimmicks ng aming stasyon. Doc, ito na po. Ano po ba ang LASIK surgery? Very interesting. Maraming nakakarinig na kasi nabablog na to. Common na narinig. Usually, ang mga kabataan nakakarinig nito. So anyway, LASIK, it's a very highly advanced procedure. It's a pure laser po talaga to na isang procedure na para ang matanggalan ng grado ang isang mata. Meaning, pag na-LASIK ka, hindi ka na magsasalamin. So it's a laser procedure na very mabilis lang to. Tapos para ang main purpose talaga yung nagiging dependent tayo sa eyeglasses, especially mga kabataan, na hindi na sila kailangan magsuot ng salamin. So, kinokorek niya ang grado. Oh, okay. Permanent po ba yung effect ng LASIK? Yes, permanent. Of course, but syempre, aging, it's a different story, di ba? Kasi yung iba, kala nila till death. Wala naman till death. Wala naman. Syempre, tatanda tayo, magkakatarak tayo. Tapos yung iba, syempre, part ng aging, reading glasses. Yun. So, but so far, tatagal siya. Yung if you do it as early as possible, yun ang advantage eh. Mas matagal mo siyang ma-enjoy. Okay. Kasi syempre mas malayo ka sa aging eh. 'Di ba? You do it early 20s bago ka tumanda, 40s, 50s, malayo-layo pa yun. So, yun. Kaya I would say it is permanent, but hindi naman permanent na
for life hindi lalabo ang mata kasi meron pa rin dadating na ibang sakit ang mata. Part ng Okay. aging. Like Mhm. cataract. Yun ang pinaka-common. Yun. Doc, ano po ba ibig sabihin ng LASIK? Di ba po abbreviated form lang po ito nung buong kahulugan niya? Yes. It's a laser-assisted LASIK. Laser-assisted in situ keratomelysis. Oh, yun po Yeah. pala yung ibig Ah. sabihin nun. Alam ko lang kasi dati is LASIK is for eye surgery. Hindi ko na nalalaman yung buong termino niya. Ayun, ngayon alam na po natin ang buong kahulugan ng LASIK. Paano naman po ginagawa ang procedure na ito? Oh, okay. So ito yung common, nakakatakot ba? Paano ba? So, siyempre, merong always pre-screening. The pre-screening is very important kasi dun sa pre-screening, kailangan muna tingnan natin kabuuan muna yung mata kung merong ibang problem. Kasi what if may iba kang problem pala, hindi naman pala grado. Kala mo, dahil malabo lang ang mata, what if may ibang problem siya? Other medical problem for the eye, like diabetes, yung nagkakaroon ng komplikasyon, or glaucoma, or cataract. So, kailangan screening muna. Then, part ng screening, susukatan na yung grado. Oh, Kasi yung grado rin, titingnan din natin, okay, wala kang ibang problem. Kung yung mata mismo, eligible siya at pwede siyang safely gawin sa LASIK. So, yun ang pre-screening. So, eye consultation with the doctor plus yung pre-measurement and pre-screening. If the eye, kung wala may ibang sakit, eligible pa rin siya. Kasi merong mga matang abnormal yung shape, may abnormal yung grado, yung iba naman, manipis yung cornea, yun na ili-laser namin, hindi rin silang hindi sila eligible or good candidate. So, pre-screening. Then, the actual procedure, mabilis lang po, less than 10 minutes. Nakahiga ka lang, mabilis lang. may laser yun. I would not say it's pain-free, but very easy, tolerable. Kaya kung minsan, sinasabi ko, masakit pa yung pabunot ng ngipin. It's easier than that. Kasi 2 to 3 minutes per eye. Then after that, walang takip. Gamitin mo mata mo. Pag tayo mo, malayo na nakikita mo. Maliwanag na Maliwanag na. Yes. Yung hindi nila nababasa, usually may wall clock kami doon eh. Hindi nila nababasa yan. Pag tayo nila, kita After. na nila right after. wow. Tatayo ka pa lang. So, tapos pahinga mo lang ng a few hours, tulog mo lang. Then the next day, most patient, I would say, they're 20/20. So, very fast. It's a laser procedure. Wala pong dugo to kasi feeling nyo, baka may dugo. Wala rin pong injection ng anesthesia. Patak lang. So, eye drop na anesthesia kasi may anesthesia. Wala nang kami. mararamdaman right after. Kung meron man, Gio, siyempre mahirap naman magsinungaling na sabi mo, totally wala. No, meron. But konting discomfort. Sa Kapampangan, baya. Di takabaya. Mabayang bagya. So that's discomfort na konting. May konti kang mafe-feel, but nakakayanan na natitiis kasi sobrang konti. Yun. So, and yung mga konting nafe-feel na yun, panandalian, short lang. Yung iba, merong isang part doon, bibigat ng konti, 10-15 seconds lang. Ano ba yung 10-15 seconds? Bumigat lang ng konti yung mata mo, di ba? Mabilis lang. That's still fast. Hindi 10 minutes, 10-15 seconds lang. The rest, easy na. Yun lang naman. So, kaya nga, maraming na-encourage at nabibelieve ang bilis nung recovery, ang bilis nung procedure itself. Yun. Sino po ba yung pwedeng sumailalim sa LASIK? So, ang common yan, we start as early as 18. But normally, before 18, dapat sana papamonitor nyo na po yung grado nyo. Yun ang recommended ko. Most doctors, they start as early as 20. Kanya-kanya yan eh. Me personally, my daughter, ginawa namin as early as 18. But bago ko siya ginawa, as early as 15, every year, 15, 16, 17, minomonitor ko na yung grado niya. So, kinukuha namin. So, I noticed the past 2 to 3 years, stable yung grado niya. O, kaka-18 niya, a few months later, tinisik po namin siya. Pero, example, first time mo pumunta sa doctor, I think at 20-year-old, mas better. Example, 18 ako ngayon, 18 na ako, then pupunta ako ng doctor. Doc, palisik na ako. Normally, some doctors, they'll do it. Some, ako naman, conservative. What if we monitor it parang 6 to 1 more year? 6 months to 1 more year. Para at least check natin
if your prescription, yung grado ng mata mo, stable na. Okay. So you can do as early as 18. Basta sana na-monitor siya before. Na-monitor muna Yes. before the Kung procedure. 20, most likely, I would say 99.9% ng 20-year-old kadalasan, stable na ang grado niyan. Okay. So, pwede na as early as 20 rin. Mhm. Kung first time mo magpakonsulta sa doktor. Yun ang recommend. You can do as early as that. Because the earlier you do it, ito yung lagi nyo pong tandaan, the earlier you do it, mas matagal mo siyang i-enjoy. Di ba lahat naman tayo mas tatanda? longer effect kapag... Hindi lang, tatanda tayo, di ba? Sabi ko kanina, pag tanda mo, dadating si cataract, dadating yung reading glasses. Di ba? Nakakalabo ng mata rin yan eh. So, that's part of aging. Nobody could stop that. Okay. Walang makakahinto sa pag-age ng tao. So, sa mata, ganun din. Walang laser makakahinto ng aging ng mata. So, you do it early para pagdating mo ng malayo ka sa 40 to 50 to 60 years old na dadating na yung dahan-dahan yung konting panlalabo. So, the earlier you do it, mas longer mo siya na-enjoy. At least, kung ginawa mo ng 20, may 20 years kang enjoy mo na eyeglasses free. At saka, Gio, nakakalimutan lahat ng tao. Ilang pair of eyeglasses ang binibili mo per year? At least one. Magkano ba isang eyeglasses? Mahal. Okay, so iba-iba po yan. May ordinary, may high-tech, lalo na kung nakamili ka pa ng mas mahal na frame. So you do it once a year. Ordinary, 1,500 to 2,000 pesos na ordinary na to na prescription glasses. Hindi pa yung extreme na matataas na grado. Yun. So, ayan. So, nakasalamin kasama natin dito. Magkano salamin mo? 5,000? Oh. You do Ganun it every year, kamahal. palit ka? Oh, di times 20, 100,000 yun. Oo nga, no? O, Paano pagbalisik pa ka na yung, yan. itong mas kawawa, yung mga extreme na matataas sa grado, yung matataas na astigmatism, special lenses yun. Yung mga 800, 900, 1,000 na grado, special lenses yun. Alam mo, kumisan ang lens ng mga special order lenses, they can go as high as 10,000 just for the lenses pa lang. Wala pa yung frame, Sakit sa bulsa. And you change that every year. Diba? It's much practical na cost-effective ng si LASIK. So, Makakatipid. sabi natin, sulit siya kasi, yes, there might be a little risk, but in reality, cost-effective meaning yung yung i-invest nyo po na amount, mas hamak ho na mura yon kaysa 10 to 20 years kang bibili na salamin. It's a Then, good wala ka pa investment. salamin. Di ba? You enjoy the benefit of not wearing eyeglasses. Yun ang importante, di ba? So, yun. So, yun ang lagi ko sinasabi. In terms of finance, ano ho siya? Panalo po kayo pagdating sa money. Kasi, makakatipid ka. Yes, one time nga lang na isang biglang gastos. But in long term, so, makakatipid po kayo kaysa ulit-ulit pong pagbili ng eyeglasses. Yun. Tama po So, yun yan, ang tama LASIK. yan. Ano naman po yung mga benefits at yung posibleng side effects ng LASIK? So, ang common naman na, of course, benefit is removing your eyeglasses. Kasi, ako rin actually, Gio, if you don't know, nagpa-LASIK din po ako. So, since elementary, I started wearing glasses grade 2. Grade 2 pa lang, nag-eyeglasses na ako. Napansin ko na malabo na mata ko. So, until na-LASIK ako when about mid-30s. So, ang tagal nun, di ba? Matagal. So, 8 to mid-30s, di ba? 20 plus years yun. Almost 30 years ako nagsasalamin. Or contact lenses. Then, may mga activities na hindi ko nagagawa or na-enjoy. Number 1, outdoor activities like swimming. Pag beach na, pag swimming na barkada, wala, hindi ka mag-enjoy. Kasi, you're wearing contact lenses, mahirap. You're wearing eyeglasses swimming, mas mahirap. So, paano ka mag-enjoy sa mga ganon? Or you go outside, kasi during that time, BMX, alam mo yung BMX na bike? Yeah. Di ba? So, during time, yun ang panahon namin, BMX. Nakasalamin ka, tapos pawisin ka. Hirap din nun. So, outdoor activities, yun number 1 ko na-enjoy. And at the same time, ngayon, so yun ang isang benefit. Yung outdoor activities nyo po, malaking tulong yun. You can go play now, uso pickleball. Diba? Yung mga sports activities like pickleball, badminton, or golf, mag-enjoy ka. Lalo na sa golf, you need sunglasses. So, pag may grado ka, di ka basta makakasuot ng sunglasses. So, yun din yun. You know, sunglasses is a must now to protect the eye. Yes. So, protection na siya, di ba? Hindi lang siya forma, protection na rin siya.
So, yun ang major benefit. Ay yung tinanong mo side effect naman. Ang pinaka-common lang, it doesn't mean lahat magkakaroon, is dry eyes lang. Nagda-dry lang yung mata. So, but ang dry eyes for most patient are just temporary. So, a few weeks to a few months. So, may mga eye drop naman for dry eyes. So, papatakan lang naman. So, yun ang pinaka naman na common. Of course, any procedures, there's always a tiny risk involved. Yes. Oh, and that Meron tiny naman talaga. risk naman. Nagpagawa nga po ako knowing all the risks. Right? Kasi kung minsan parang, Doc, may risk eh. Oh, kaya nagpagawa rin ako kasi alam ko naman mataas ang success rate. Yes. Di ba? If the success rate is so high and the risk is so small, para lang pagtawid lang ng daan yan. When you cross the street, there's always a risk na masasagasaan ka. But why do you cross the street kung pwede ka masagasaan? Because you have to cross the street kasi may pupuntahan ka. Then, you know naman, the risk is so small, that's why we have to cross the street. And gagawin natin. Same thing here. The risk is so small, that's why the benefit will be, there's more benefit at saka more chances of winning. Yun, di ba? Ganun. Yun naman ang gusto natin. So, very, very I would say very, very safe. I think it's one of the safest procedure na sa eye procedure siya. Na-curious ako, Dr. Lorna, during your younger years, na-invent na ba yung LASIK procedure? Meron na ba ng LASIK noon? Ang LASIK, parang it started around, sa Philippines mas naging active although sa abroad, 1990s eh. Oh, okay. Tapos meron lumabas ng mga mid-1990s or early 1990s, meron ng ibang procedure, we call it RK, radial keratotomy. But that's not a laser procedure. Parang blade procedure yon. Then eventually, they were able to produce yung LASIK nga. So that's around late 1990s. Sa Philippines, it's I think mga 2000 dumating na sa Philippines. Around that late 1990s to 2000. Meron ng pakonti-konting machine sa Philippines na meron. Like I was trained in USC during that time, we already have that eh. So, pero yung machines nun, parang medyo hindi pa ganun ka-refine. So, hindi ganun, parang doon mas yung mga results or even the after procedure, medyo mas riskier pa. Yung mga unang procedure yon. So, eventually, syempre, technology, yung mga errors nila sa unang designs, they were able to fine-tune that. At kaya nung nakita ko na yung results at sobrang ganda na, nagpagawa na ako. Di ba? So, kasi during that time, during my training, nagsastart na kaming tinitrain kasi meron na kami sa UST that time, UST Hospital. Pero, tinitingnan namin results, parang hit and miss. Parang unpredictable. During your training po, parang tao talaga yung... Yes. Okay. Then, that's why ako mismo, kahit gusto ko, hindi pa ako nagpagawa. Kasi, Then eventually, through sa katagalan, nakita namin yung technology, nagpalit ng klase ng laser, yung design ng laser, not the type, but the design ng laser, paano siya magtumiran sa mata, tapos yung mga, we call it keratomes. But the whole system was somehow, kumbaga may version 1, may version 2, then yung pinaka-latest version. Mas advanced na talaga. So it advanced and at the same time, safer, yun ang pinaka-importante. Safer, more predictable results. Kaya ito yung mga machines nung nag-time ko, nakita ko maganda na. Paggawa na ako, sabi ko. Kasi nakakapagod na magsalamin din. Totoo po yan. Ito, shoutout do sa ating mga live viewers sa ating Facebook Live kina Sherwin Levinas Reyes, CJ Bondok, Elmer Villanueva at si Luisa. Ang sabi ni Luisa, totoo po ita, Doc. Ang salamin ko 11K. Matas ko grado 450 ang kanyang grado. Kaya malwat bayo ko po magpalit salamin. Yes, that's true. Kumisan, yung mga pasyente natin, pupunta nga po sa clinic. Yun, 11,000 ang lens. Paano mo papalitan every year? Lalo na kung if you're just employed. Hindi po mahirap din yun. Kaya I usually tell my patient, if you have kids, minsan dadating mga may anak na, yung anak mo mukhang may salamin na. So, 12 pa lang, 13, gawa na kay Alcancia for LASIK. Di ba? Ipunin nyo na ngayon, as early as now. Then at least, slowly, pagdating nung as early as 18, pwede na natin gawin. Parang ganon. So, yun yung sinasabi ko. So, we start to somehow save a little, pakonti-konti, para at least yung mga anak natin in the future, hindi na rin gumastos na malaki sa salamin. So, yung ibang pasyente nga, yan, totoo. Kaya alam ko, kasi tinatanong ko yung, magkano yung lens mo pala?
10,000, 11,000. Ganun. Ganun Kaya- kamahal. Tapos siyempre pag nagasgas at wala ka pang budget, titiisin mo. Malabo-labo Totoo yung yan. lenses mo, di ba? At yan, Ayun. bibitinin muna po natin ang ating usapin. Usapang eye care pa rin po tayo. Magbabalik po ang malinaw na paningin, usapang eye care. Philippine Standard Time, it's 10:20. Ito po ang malinaw na paningin ng Usapang Eye Care. Increase your market share and revenues with Bitstop Network Services, where we help you lower your cost of acquiring new clients. With BNS, you can deploy tried and tested strategies that leverage the power of the internet that is proven to work for businesses like yours. Call BNS at 6375-522-5089 for a free online conference to find out more about how our innovative web solutions can help you succeed. Your Countryside Radio is now online. Visit our website at www.rw951.fm and click RW Online Streaming on the upper right corner. RW Online Streaming is powered by Bitstop Networking Services Incorporated. Looking to boost your business? It pays to advertise with RW 95.1 FM. The multi-awarded Best Provincial FM Station, proudly recognized by the KBP Golden Dove Awards. With years of experience, a powerful on-air presence, and an ever-growing digital community. RW connects your brand to thousands of loyal listeners every day. From engaging radio broadcasts to dynamic social media campaigns, RW 95.1 FM is your perfect partner in business growth and exposure. ready to take your business to the next level? Call RW 95.1 FM now. 0919-065-0061 or email rw951fm@yahoo.com. RW 95.1 FM. Your partner in business success. Nukarin ka pa, Kenina ka. Hi, sweeties. This is Alex. Let me take care of your afternoon music cravings. Chillax with me on Afternoon Rachada Monday to Friday, 4 to 6 p.m. Nukarin ka pa, Kenina ka. Magbabalik ang malinaw na paningin Usapang Eye Care. Philippine Standard Time is 10:22 on the clock. Kayo pa rin po ay nakasubaybay dito sa RW 95.1 FM. Ito ang malinaw na paningin, Usapang Eye Care. Kasama pa rin po natin live dito sa studio ang espesyalista at presidente po ng Chua Eye Center na si Doc Michael Herbert Chua. Usaping LASIK po tayo. Doc, naputol po tayo sa ating usapin. Yes. Ano po ba yung mga karaniwang tanong sa LASIK o yung frequently asked question? Siyempre, yung lagi naman kinakatakutan kung masakit. So, hindi naman po masakit. So, because feeling mo, hindi, siyempre, doktor yan, magkukwento. Hindi, tanungin niyo yung mga kapwa-pasyente na LASIK po. So, they will definitely say, siyempre, there are few patient na mababa ang pain tolerance, mahina sa pain. May sasabihin medyo masakit at mabigat. Pero I would say 9 out of 10, sasabihin nila, easy lang pala. Kaya kumisan, after the procedure, lolokohin ko ang pasyente. Anong mas madami? Yung sakit o yung kaba? O nervyos? Doc, yung nervyos ang mas madami. Sabi ko sa iyo, huwag mo nang bitbitin yung nervyos eh. Sa kanila. So, yun. Siyempre, for any procedure na bago, medyo hindi ko natin matanggal yung kaba natin o yung takot. So, normal lang po yun. So, yun ang pinaka-common. Then, yun, common din ang tanong, panghabang buhay ba? Sabi ko, wala namang panghabang buhay na problema sa mata. So, tatanda tayo, magkakatarak tayo, or magre-reading glasses. Then, yun ang common. Then, siyempre, yung anong mafe-feel after. So, ang mafe-feel yung nagde-dry yung iba, madaling mapagod. For the first few days lang naman. But, kailan lilinaw, anong mga bawal. Very simple lang po ang bawal, no? So, yung tamaan ng mata, that's why we give a protective goggle. Mabasa ang mata, like swimming for a few weeks, no? Then also, siyempre, madumihan. Siyempre, ayaw natin ma-infection. May eye procedure tayo. No, ganun lang, no? But most patient, the next day, they could drive, they could do their computer, they can go back to work, kung office din. Wag lang sana farmers, di ba? Yung mga ganun, yung maduming trabaho. Pero yung mga office job, easy ho yun. The next day, pwede magtrabaho sila. So, yun ang common natin mga questions after LASIK. Ito po, meron po tayong listener sa ating Facebook Live. Sabi po ni Amelia Muldong, 65 years old na po ako. Pwede pa po bang pa-LASIK?
Okay, yun ang madami rin nagtatanong niyan. Kasi nga, syempre, sino bang may gusto magsalamin? Most patient po, pag senior po, ito po sa akin, although some doctors, they don't mind doing LASIK for senior. Syempre, iba-iba ho kami ang pag doon, yung paano namin approach ang each problem. Okay, so, for me ho, for 60 years old, ang una ko po munang kailangan malaman, hindi ko pwedeng sabihin kagad pwede ka. Kailangan ko munang malaman yung other eye problems which is common among senior, ang katarata. Kasi kailangan ka ma-screen for cataract. Kasi po bakit? Pag nagpa-LASIK ka ngayon, tapos may cataract ka, in a few years, lalabo rin ang mata mo because of the cataract. Kasi yung LASIK, hindi naman linilasik yung cataract eh. Ang linilaser po ang linilaser ng LASIK, ang part ng mata, yung cornea, yung pinakaharap po sa salamin ng mata. Ang katarata po, lente po na lumalabo sa loob ng mata. So, outside ang LASIK, inside ang cataract. So, hindi nalilasik ang cataract. Okay, kasi yun ang kuminsan, nagkakaroon tayo ng misconception or maling paniwala or naririnig na yung katarata nalilaser. Okay, hindi po linilaser din ang cataract. So, dun sa last episode natin, yung cataract nga, sinisip-sip yun ang technology eh. So, kaya kung 60 ka, maganda pong unan yung papacheck, may cataract ka ba? Kasi kung may cataract ka, hindi na po sulit yun. LASIK mo ngayon, after a few months, a few years, malabo ulit. Eh di sayang. Tapos tatanggalin mo rin pala yung cataract. Di ba? Na 2 beses ka procedure, 2 gastos yun. Hindi na po sulit yun. Ako kasi mas conservative. Kung pwedeng mas konting galawan sa mata, better sa mata. Ayaw mo yung multiple procedures. I hate doing multiple procedures. Kung hindi kailangan. Kung may shortcut, doon tayo sa mas pangmatagalan na. So, kaya kung may early cataract at makapalang salamin, nagsasalamin po kayo, pwede naman pong patanggal na maaga. So, yun ang sa akin approach po. So, usually, if I see patient who are elderly, may cataract na, or papunta ng cataract, I usually tell them, baka yung cataract ang mas gawin na natin. Kaysa LASIK natin, then 1 or 2 years later, tatanggalin din natin yung cataract, doble po ang gastos nyo. Parang ganon. Ito po, Doc, pwede pang magpa-LASIK kahit may astigmatism. Yun ang maganda sa LASIK. Nako-correct din po niya yun. Kasi may mga pasyenteng matataas ang astigmatism. Yun, isa sa mga mahal na lens, Gio. Extremely high astigmatism. Most patient kasi may astigmatism nang talaga tayo halos. Pero mabababa, 25, 50, yun ang common sa lahat ng tao. Pero yung mga pasyenteng medyo minalas, ang astigmatism na 300, iba 600 pa nga eh. So, pag ganon, ang LASIK ho, kaya niya ho ibabayan. Kayang-kaya yan. Basta, syempre, papasa ka doon sa screening. Screening muna. Oo, kasi kung yung mata nyo, good candidate. Syempre, hindi naman lahat titirahin kung bad. Hindi ka naman magandang LASIK, ba't natin gagawin? So, other procedures pwede pa naman. But my point is, very, very effective po rin ang LASIK sa astigmatism. Yun. Pwede po bang ulitin ang LASIK kung bumalik ang malabong paningin? Okay, yung sabing iba, Doc, bumalik ulit. So, very rare po. We call it regression, yung pagbalik ng konti-konti yung grado. It is very rare, although it happens. Basta, ang ginagawa ho namin, pag nangyari yun, i-rescreen at susukatan ulit ng mata. Kung pwede pa siyang ulitin. Merong maiba ho, parang 50-50 chance. Pag good candidate ka, pwede pang ulitin. So, it is also ginagawa yun. Pwede pong ulitin. Pero kung hindi ka na magandang gawin, so hindi na rin po pwedeng gawin. And we cannot just do it left and right. So pinipili rin ho namin sino pwedeng gawin. Kasi hindi naman common nangyayari nga eh. So kung nangyari man sa'yo, minalas tayo ng konti. Kasi may mga pasyenteng talagang tuloy-tuloy ang grado, nagiging unstable. I-double check kung good candidate or not. Yun. Ito pa po, no? Most frequently asked question pa, pwede ba ang LASIK sa parehong araw ng consultation? Most of the time, it is okay. Okay? Pero nga lang, syempre, kung ginawa natin same day consult tapos LASIK, kung minsan nasa shortcut yung buong eye exam. Kasi kailangan, limited din time eh. So, check up mo, tapos ang haba pa nung procedure para sukatan siya. Tapos, syempre, meron pang ibang kasama, may mga ibang pasyente. Kaya,
it is okay, but it is better na magawa siya yung screening way ahead, like at least 1 day before, 2 days before. At saka siyempre, bago po kayo magpa-LASIK, ito very common ha. Baka bigla-bigla dadating kayo sa amin, tapos sabi niyo pa-LASIK ka, tapos naka-contact lenses ka. So minimum 1 week sana hindi po kayo magko-contact lenses bago ka ma-LASIK, masukatan. Kasi para makuha ho natin yung tamang grado sa mata. Ito, Doc, muling paglilinaw kasi kakatunin lang nito ni Miss Julia Isabel Iturralde. If may instances po ba, Doc, na nagkaroon ng paglalabo ng mata ulit ang na-LASIK, posible po ba na magpa-LASIK ulit or may iba pa pong different procedure na gagawin? Sabi nga kanina, so inulit lang natin, pwede bang ulitin ang LASIK? Pwede as long as if you are a good candidate. So kaya nga, ibig sabihin, example, na-LASIK ka na, years after, parang may grado ka na naman. So you have to get another consult and another screening para ka lang bagong pasyente. Then ang tanong, so ilan pa ang grado na titira or bumalik? Tapos, isi-simulate dun sa machine, pwede pa ba ang mata mong gawin additional LASIK na laser procedure? So kung pwede siya, then gagawin natin. Kung hindi na good candidate, usually yung cornea numinipis na masyado, well, other procedures na po yun. So may other procedures, we call it refractive lens exchange, or yung iba, ICL, yung implantable collamer lens. Marami yung procedure kasi hindi rin po lahat ng pasyente pumapasa sa LASIK. Okay. Normally, ang pinaka-common na hindi pumapasa, yung extreme na grado, 1,000 pataas. Kasi marami ng pasyente ngayon, ganun. Kasi normal grado na rin natin, 300, 400, nabibigla na tayo. No? Ang taas yung grado mo, 400 na. Ay, pag nasa clinic po kayo, makikita mo 800, 900, 1,002, 1,500. I've seen 2,000 plus na grado. Ang taas. Yes. So, usually pag 1,000 pataas yan, pepreno kami, talagang double check, triple check bago gawin yan. Hindi ko recommend same day screening and procedure yon. Kailangan talaga ma-thoroughly exam yun. Then, pag hindi pwedeng bad candidate ka, hindi ka na good candidate, hindi ka na eligible, then other procedures may available po. Meron pa kong dalawa, ICL implants or refractive lens exchange. So, yun ang mga ginagawa ko namin kapag hindi pumasa sa LASIK or hindi na pwedeng ulitin. Ayan, so at least meron siyang solusyon pa rin kung hindi na pwedeng ulitin. Ayan, Miss Isabel, Julia Isabel, sana po ay nasagot namin ang inyong katanungan. At yan, nalaman na po natin ang patungkol sa LASIK. At before po tayo magtapos, Doc, para po sa ating mga listeners na gustong magpa-check up, paano po nila makokontak ang Chua Eye Center? So, pinakamabilis po talaga, syempre, call or text. So, at 0928-554-0932. Ulitin ko po, 0928-554-0932. Kung minsan naman, syempre, gusto mong, may mga preset questions kami sa Facebook po. May mga tanong dyan, yung price, ano yung procedure, ano available services namin. Kasi kung minsan, mahirap din mag-text. O marami naman po sa atin may Facebook. So, hanapin nyo lang po yung Facebook page namin, Chua Eye Center. Then you can message us there about LASIK. Then meron po kami mga ads doon, mga testimonials, mga inoperahan ho namin, nagawa na LASIK. But para at least patutuhanin ko po yung sinasabi ko, yung pasyente na po ang magkukwento. And these testimonials that you will hear on our Facebook page, wala pong halong skripto. Lahat ho to spontaneous na magkukwento po ang pasyente. Para lang ho, at least kung yan, yung ibang pasyente namin, kilala naman, no? So, kaya may mga common friends tayo, kilala at nakikita nila sa Facebook. So, they can even ask kung totoo yung lahat na sinabi nila. Wala po tayong script doon. So, at least, I will definitely say na lahat ho na nagkukwento, na na-interview ho namin sa Facebook at pinopost po namin with their permission, at least, doon yung makukuha yung buong experience na yung kinukwento natin, hindi siya masakit, madali lang, very fast, easy. Nandun ang mga pasyente doon. So, search nyo po. Hanapin yung mga videos doon sa Facebook page namin. Then you can also ask us there. Mag-message lang po kayo. And our location, syempre, tatanong saan po kami. We are located here in Balibago, Angeles City, along MacArthur Highway lang po. So, hanapin nyo po. Kung medyo nakakalito, may Robinson's Angeles po. Yan, partner po din natin yan, yung mga staff. Hello po. So, si Robinson's Angeles. Katabing-katabi lang po namin yung Robinson's Angeles Mall, no? So,
So makikita niyo po, there's a Chua Eye Center building there. Yun, pasya lang po kayo. And we're open Monday to Saturday. So as early as 9 o'clock po. Ayan, you better check out the testaments of yung mga pasyente para ma-lessen yung takot nyo Yes, na totoo mag-undergo po yun. dito sa LASIK procedure. At mabilisan po na shoutout sa Chua Eye Center employees kina Dr. Josel Chua, Jeanette, Shaira, Jomar, Eileen, Arnie, Joanna, Chris, January, Mark, Eloisa, Kay, Raquel, Tina, Chona, Lizelle, Julia, Rain, Evelyn, June, at kay Mer. Hello po sa inyong lahat. At dyan po nagtatapos ang isa na namang malinaw at makabuluhang talakayan dito sa Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care. Sana'y marami kayong natutunan tungkol sa LASIK surgery at mula sa kung paano ito ginagawa, sino ang maaaring sumailalim dito hanggang sa mga benepisyo at paalala mula sa mga eksperto. Sa susunod na episode, atin naman pong pag-uusapan ang glaucoma, ang tahimik na kalaban ng paningin. Tandaan po, ang tamang impormasyon ay susi sa tamang desisyon. Alagaan ang inyong paningin dahil ito ang isa sa pinakamahalagang biyayang meron tayo. Muli nakasama po natin ang espesyalista at ang President of Chua Eye Center, Dr. Michael Herbert Chua, at ako po si Gio. Kayo'y nakinig sa palatuntunang Malinaw na Paningin, Usapang Eye Care, ang programang gabay nyo sa wastong eye care at kalusugan ng mata. Hanggang sa susunod na episode, don't switch that dial because we will be right back for the Thursday edition of Music Babad. Ang mga kuro-kuro na inyong napakinggan ay tanging opinion po lamang ng mga panauhing tagapagsalita at hindi sa pamunuan ng himpilang ito. Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Get ready for an experience like no other. The Lubao International Balloon and Music Festival 2025 is back, happening from April 11 to 13 at